At para sa ating mga balita, sikreto ng China sa Ukraine, bistado at mga Ukrainians nananalo na sa gera. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan sa Ukraine. Yan ay matapos paigtingin ng Russia ang mga opensiba nito sa mga pangunahing lugar. Matinding inatake ng mga puwersang Ruso ang lungsod ng Kyiv, kasunod ng sunod-sunod na pambobomba sa Kharkiv na lalo pang nagpalala sa kalagayan ng Ukraine. Sa loob ng huling 2 araw, umabot na sa 19 ang naitatalang bilang ng mga nasawi. Kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pag-atake ang kabisera ng Kyiv. Nagpakawala ang Russia ng kombinasyon ng mga missile at drones na tumama naman sa mga mahahalagang target at nagdulot ng matinding pagkawasak sa kabisera ng Ukraine. Makikita sa mga imahe ang mga umaalingaw-ngaw na sirena habang isinasagawa ng Russia ang kanilang malawakang pambobomba. Agad na pinaandar ang mga air defense system ng Ukraine upang salagin ang mga missiles na papunta sa Kyiv. Nagdulot ng malalakas na pagsabog at sunod-sunod na sunog ang naturang pag-atake. Makapal na usok ang bumalot sa himpapawid ng lungsod habang abalang sinugpo ng mga bumbero ang mga apoy na ito. Nasunog ang ilang distrito ng lungsod, kabilang ang mga gusaling pangkalakalan, mga sasakyan at ilang kabahayan na tuluyang nawasak. Napilitang tumakbo ang mga residente patungo sa mga shelters at marami ang nagtungo sa mga istasyon ng tren sa ilalim ng lupa para magtago. Ayon sa Russia, pinuntirya umano ng kanilang pag-atake ang isang pagpupulong ng mga commander at mga western trainers na nagaganap noon sa lugar, pero mariing itinanggi ito ng Ukraine. Maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpahayag ng matinding pagkondena sa pag-atakeng ito at hayagang tinawag ito na Russian terrorism. Lahat ng nagsasalita ng tapat at hindi nagbubulag-bulagan, lahat ng nagsasabi ng malinaw na katotohanan at direkta, ay karapat-dapat pasalamatan, hindi lamang ng Ukraine kundi ng buong mundo. Ang pananahimik sa katotohanan na Russia pala ang pumapatay sa mga bata gamit ang ballistic missiles ay isang baluktot at mapanganib na bagay. Isinagawa ng Russia ang madugong pag-atake gamit ang Tu-95MS bomber, isang strategic aircraft na may kakayahang magdala ng armas nuklear. Ito rin ang parehong eroplanong namataan malapit sa baybayin ng Alaska noong Nobyembre, kasabay ng pagtaas ng presensyang militar ng Russia sa Arctic region. Ang Tu-95MS ay idinisenyo para sa mga long-range mission na umaabot sa higit 14,000 kilometro, sapat upang tamaan ang mga target saan mang panig ng mundo ito naroon. Dahil sa laki nito, kaya nitong magdala ng hanggang sa 20,000 kilo ng armas. Naganap ang pag-atake 2 araw matapos ang isa pang madugong missile strike ng Russia sa mismong bayan ni Zelensky sa Kryvyi, kung saan 18 naman ang nasawi at marami ang sugatan. Lalo pang pinaiigting ng Russia ang kanilang agresyon sa gitna ng panawagan ni Pangulong Donald Trump na magkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Ayon sa Moscow, posibleng mag-uusap muli ang Russia at US sa susunod na linggo. Pero ang tanong, magagawa kaya ni Trump na hikayatin si Putin na pumayag sa tigil putukan? O simula pa lamang ito ng mas mahabang digmaan? Ayon kay Dr. Glenn Deis, professor ng International Relations sa University of Southeastern Norway at editor ng Russia in Global Affairs Journal, naniniwala siya na talagang inihinto na ang negosasyon tungkol sa kapayapaan dahil mas lalo pang pinaiigting ng Russia ang kanilang mga pag-atake. Naniniwala din siya na lalo pang titindi ang opensiba ng Russia sa mga susunod na panahon. Wala din anyang pagbabago na naganap sa digmaan. Kung papaanong naging malaki ang tulong ng Amerika sa digmaan sa loob ng 3 taon, ganun pa rin daw ngayon. Patuloy ang Amerika sa pagdadala ng mga armas at pagbibigay ng impormasyon sa Ukraine. Sa madaling salita, ang digmaan ay nagpapatuloy pa rin gaya ng dati at walang pagbabago. Dagdag pa niya, tila hindi rin seryoso ang mga Western countries na magkaroon ng kapayapaan.
Layunin lamang nila na bumili ng oras upang lalong maarmasan ang Ukraine at lalong patagalin ang digmaan. Ayon pa sa propesor, wala daw sa mga stakeholder ang seryoso na magkaroon ng kapayapaan maliban sa Estados Unidos. Maging si Zelensky daw ay hindi pabor na magkaroon ng ceasefire. Oo nga, at sinabi ni Putin na bukas siya sa usaping pangkapayapaan, pero imposible naman ang mga kondisyong hinihingi niya. Ilan dito ay ang paghinto ng pagpapalawak ng NATO sa Eastern Europe at ang pagiging neutral country ng Ukraine. Sa madaling salita, wala pa daw talagang opisyal na negosasyon na nangyayari at sa halip ay lalong titindi ang digmaan lalo't nakapag-ipon na naman ng Russia ng marami pang mga sundalo. Kaugnay pa rin ng balitang ito, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may mga sundalong Tsino na umano'y nakikisali sa digmaan para sa panig ng Russia. Ayon sa kanya, 2 lalaking Tsino ang di umano'y nahuli ng mga puwersang Ukrainians habang nakikipaglaban sa silangang bahagi ng bansa. Kung totoo ang sinabi ni Zelensky, maaaring malagay ngayon sa alanganin ang kasalukuyang mga effort tungkol sa kapayapaan, lalo na't sensitibo ang papel ng China sa patuloy na tensyon sa lugar. Nakahuli kami ng mga sundalong Tsino sa teritoryo ng Ukraine. Nakipaglaban ang mga Ukrainian sa rehiyon ng Donetsk, sa Teresivka at Belaherivka, laban sa 6 na sundalong Tsino. 2 sa kanila ang nahuli. Batay sa ulat na ating natanggap, mayroon silang mga dokumento, mayroon silang mga pasaporte, at mayroon pang ang mga credit cards. Mga mamamayan sila ng China. Naniniwala ako na mahalaga ang mga elementong ito. Matatandaan na ang China ay malapit na kaalyado ng Russia, pero hindi ito direktang nakikisali sa digmaan. Sa katunayan pa nga, nag-alok ang Beijing na mamagitan para magkaroon ng mapayapang solusyon at nagmungkahi pa ng 12 points peace plan noong 2023. Sa isang post sa X kung saan ibinahagi ni Zelensky ang isang video ng isa sa mga nahuling Chinese, sinabi ni Zelensky na may impormasyon ang kanyang pamahalaan na maraming iba pang mga Tsino ang kasali sa mga unit ng Russia. Inutusan na raw niya ang kanyang mga opisyal na hingin ang sagot ng Beijing tungkol dito. Hindi pa malinaw kung ang mga nahuling lalaki ay mga regular na sundalo, habang mariin namang itinanggi ng China ang mga sinabi ni Zelensky at sinabi pa na wala itong matibay na batayan. Ang paninindigan ng China hinggil sa krisis sa Ukraine ay malinaw at kinikilala ng maraming bansa. Mahigpit ding paalala ng pamahalaang Tsino sa kanilang mga mamamayan na iwasan ang mga lugar na may kaguluhan at huwag makibahagi sa anumang uri ng labanan, lalo na sa mga operasyong militar ng alinmang hukbo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga Ukrainian investigators ang mga nahuling Tsino. Ayon kay Zelensky, nagre-recruit daw ang Russia ng mga Tsino sa pamamagitan ng social media at alam ito ng mga opisyal sa China. Idinagdag pa niya na sinusuring na ngayon ng mga Ukrainian investigators kung ang mga na-recruit ay tumatanggap din ng mga orders galing sa Beijing. Matatandaan kasi na nagbigay ang China ng matibay na suportang diplomatiko sa Russia mula pa nang ilunsad ang pagsalakay nito sa Ukraine noong 2022. Ayon kay Zelensky, malinaw raw na kahit direkta o hindi direktang nakikisali ang China, senyalis ito na ayaw talagang tapusin ni Putin ang digmaan. Kasabay nito, kinumpirma na rin ng pamahalaan ng Ukraine na muli na namang umatake ang kanilang mga sundalo sa loob ng Russian territory. Naglabas ang 47th Mechanized Brigade ng Ukraine ng drone footage na nagpapakita ng pag-atake nila sa region ng Belgorod sa Russia. Sa isang post sa Telegram, sinabi ng brigada na tinatarget nila ang mga sundalong Russians na nagtatago sa mga bahay-bahay. Inilabas ang video matapos umamin ni Pangulong Zelensky sa kauna-unahang pagkakataon na mayroon talaga silang ikinalat na mga sundalong Ukrainians sa loob ng Russian territory. Nagkaroon din ng operasyon ang mga sundalong Ukrainians sa Russian territory na Kursk, kung saan nagsagawa sila ng isang sorpresang pagsalakay noong nakaraang taon. Ayon sa pinakahuling ulat,
May mga tropang Ukrainians pa rin na nananatili sa ilang bahagi ng rehiyon ng Russia hanggang sa ngayon. Bagaman muling nabawi na ng mga Ruso ang karamihan ng kanilang mga teritoryo, hindi pa rin ganap na naitaboy ang mga tropa ng Ukrainians sa mga lugar na ito. Binanggit ni Zelensky ang mga operasyong ito sa isang video address kagabi kung saan binati niya ang kanyang mga sundalo dahil sa kanilang mahusay na pagkilos. Iniulat sa atin ni Commander-in-Chief Alexander Syrskyi na nananatili pa ang presensya ng kanilang mga puwersa sa Kursk at Belgorod regions. Ayon sa kanya, patuloy ang kanilang mga operasyon sa mga borders ng kalaban, at para sa kanila ay tama lamang ito. Kailangang ibalik ang digmaan sa tunay na layunin nito. Ganoon pa rin ang ating ipinaglalaban. Protektahan ang ating mga lupa at mga komunidad sa Sumy at Kharkiv mula sa mga mananakop na Ruso. Bagaman nabawi ng Russia ang kanilang mga teritoryo sa Kursk noong nakaraang linggo, itinuturing pa rin ni Zelensky na naging matagumpay ang operasyon ng kanyang mga sundalo dahil nagawa daw nilang ilayo ang puwersang Ruso mula sa mga frontline ng Donbas region. Sinabi ni Zelensky na nagpapasalamat siya sa pagtawid ng mga sundalo niya sa border ng Russia dahil napabuti ang posisyon ng kanilang depensa. Ibinahagi ng Commander-in-Chief ang aktibidad ng ating mga unit sa kahabaan ng border, pati na rin sa tinatawag na gray zone at sa mismong teritoryo ng kalaban. Dahil sa katapangan at katatagan ng ating mga sundalo sa rehiyon ng Kursk, at dahil sa kabuoang operasyon sa Kursk, nagawa nating mabawasan ang pressure sa ibang mga bahagi ng frontline, partikular sa rehiyon ng Donetsk. Tanong ngayon ng marami, talaga bang nakatulong ang operasyon ng Ukraine sa Kursk region ng Russia? Nakapagbigay ba ito ng ginhawa sa Eastern Front? Bagaman ipinagmamalaki ni Zelensky ang matagumpay na pagtawid ng kanyang mga sundalo sa Russian border, nagpapatuloy pa rin ang katotohanan na umaatake ang mga Ruso sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Noong linggo, sinabi ng Russia na nasakop na nila ang nayon ng Basivka na nasa hilagang silangan ng rehiyon ng Sumy sa Ukraine. Ayon pa sa mga ulat, patuloy nilang inaatake ang mga puwersang Ukrainian sa iba't ibang mga pamayanan doon. Samantala, paulit-ulit naman na iminumungkahi ni Putin sa kanyang mga sundalo na lumikha ng buffer zone sa kahabaan ng kanilang border. Yan ay habang patuloy ang kanilang mga pag-atake sa mga nayon sa paligid ng Pokrovsk, ayon mismo sa ulat ng mga opisyal ng Ukrainian Army. Naglabas ang pulisya ng Ukraine ng isang video kung saan ipinapakita ang mga pulis na nagmamaneho sa mga sirang kalye at nagliliyab na mga gusali ng Pokrovsk. Tinatayang nasa 7,000 tao pa ang nananatili sa Pokrovsk na dati ay may populasyon na 60,000 bago maganap ang digmaan. Matatandaan na sinubukang palibutan ng mga sundalong Ruso ang bayan ng Pokrovsk sa loob ng ilang buwan. Ang Pokrovsk ay isang mahalagang logistic hub, pero nagtagumpay daw ang mga Ukrainians na pigilan ang pag-abante ng mga Ruso sa lugar. Ang Pokrovsk ay matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk at nakaranas ito ng matinding labanan sa nakaraang taon. Ayon sa mga geolocated footage mula sa Institute for the Study of War, nagkaroon ng bahagyang pag-abante ang mga Ruso sa timog at timog kanluran ng lungsod. Tanong ngayon ng ilan, ano ba ang nakuha ni Zelensky sa pag-atake ng kanyang mga sundalo sa Belgorod? Ayon sa mga ulat, mas maliit daw ang operasyon ng Ukraine sa Belgorod kumpara sa kanilang pagsalakay sa Kursk, kung saan nakontrol nila ang ilang mga nayon kabilang na ang bayan ng Zudsa. Ang Belgorod na may populasyong 1.5 million ay malapit sa Kursk region ng Russia,
Noong Marso, sinabi ng Russia na inatake ng Ukrainian Army ang Belgorod pero matagumpay naman daw nilang napigilan ang mga sundalong Ukrainians na makatawid sa border. Sinabi din ng Russian Defense Ministry na na-intercept nila at nasira ang nasa 23 Ukrainian drones sa Kursk at sa Belgorod. At sinabi pa na nabawi na daw nila ang kahuli-hulihang village na sinakop ng mga Ukrainians. Inilipat na rin ng mga Russians ang daan-daan nilang sibilyan na natrap sa labanan sa Kursk patungo sa mga ligtas na lugar sa silangan habang patuloy na binabawi ang mga nayon. Hinimok din ni Pangulong Vladimir Putin ang mga sundalong Ukrainian sa lugar na sumuko na dahil kung hindi ay ituturing silang mga terorista at haharap sa criminal prosecution kapag nahuli ng mga Ruso. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Donald Trump sa mga reporters na hindi siya masaya sa mga nangyayari ngayon sa Ukraine at inakusahan din ang Russia sa labis na pambobomba nito. At hindi ako masaya sa nangyayari, lalo na sa mga pambobomba, dahil sobra-sobra ang kanilang pagbobomba sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari roon, hindi ito magandang sitwasyon. Kaya nakikipagpulong kami sa Russia at nakikipagpulong kami sa Ukraine, at mukhang malapit na kami sa isang kasunduan. Umaasa ngayon si Zelensky na mailalayo niya ang atensyon ng Russia mula sa ginagawa nitong pag-atake sa Kiev at sa Donetsk. Ayon kay Zelensky, mapipilitan daw ang Russia na ilipat ang kanilang mga sundalo mula sa Donetsk kapag nagtagumpay ang kanilang misyon sa Belgorod. Pero duda ang mga analis sa kakayahan ng mga sundalong Ukrainians na nag-ooperate sa loob ng Russia dahil yan sa dami ng bilang ng mga nasawing sundalo nila at problema sa mga armas. Tungkol naman sa mga usapin na tapusin na ang digmaan, hindi pa malinaw kung ano ang kalagayan nito sa ngayon. Pero umaasa ang Ukraine na maipagpapalit nila ang kanilang mga nasakop sa mga sinakop ng Russia sa kanilang bansa sa oras na maisakatuparan na ang kasunduang pangkapayapaan. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular din naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.